Magandang araw sa ating mga OFW, especially sa lahat ng mga OFW na pauwing Pilipinas. So for today's video mga kabayan ay i-update po natin step by step ang latest update kung paano magparehistro dito sa e-travel. So unang-una po mga kabayan ay open po natin yung ating Google or Chrome and then search e-travel registration. So ito pong una mga kabayan, i-click po natin to e-travel. So ito na po yung kanilang page mga kabayan. So i-click po natin, click here to sign in. Ayan. So kung meron na po kayong account dito mga kabayan sa e-travel ay click lang po ang login. Okay? At kung wala naman po ay click create an account. Okay, again. Kung meron po kayong account dito po sa e-travel ay click login. Enter na po yung ating email address and password and then click login. So ayan. Ito na po yung ating account dito po sa e-travel. Dito po, ito po ang ating personal information. So kung tayo po ay uuwi ng Pilipinas ngayong buwan ng October, November, and December, and the next month ay piliin po natin yung Philippine passport holder. Tayo po ay Filipino. So next, andyan po yung ating first name, middle name, last name, and then suffix kung may suffix kayo, junior, senior the third. And then sex, male or female, and birth date. So, dyan din po yung ating mobile number sa Pilipinas. Next, citizenship. Andyan din po yung Filipino, country of birth, Philippines, and yung ating passport number. So, click po natin itong passport issued country, Philippines. And then, passport issued date. Ayan po. Sa akin po ay 2022. Ayan. So, occupation, worker or laborer. Pili lang po kayo dito mga kabayan kung ano po ang iyong trabaho dito po sa ibang bansa or dito sa Saudi Arabia. Kung kayo po ay agriculture, airline crew, businessman, diplomat, domestic helper, entertainer, housewife. Ayan din po mga kabayan. Seaman, student, unemployed, or worker and laborer. So, pinili ko po yung worker and laborer. So, click next mga kabayan. So, dito po sa permanent country of residence, country, Philippines, state or province, Bohol, city or municipality, Tigbian, barangay, andyan po yung ating barangay, and house number or building or street. So, Purok 1. So, click next. So dito po sa onboarding summary, ito po yung ating personal information. So check lang po natin kung dito po ay tama or mali. Check po ninyo mga kabayan. Okay. So dyan po yung permanent country of residence. Check po ninyo and then click submit. Ayan po. So meron pong announcement dito mga kabayan, you may only register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their e-travel QR code to flight boarding. Again, dito po ay dapat tayong mag-register 72 hours bago po yung ating mga flights. Okay? So dito po, travel registration. So click po natin yung for me. So, click po natin yung air dahil aeroplano po, airline po yung ating sasakyan. And then, click mo nito yung arrival entering the Philippines. Again, sa mga pauwi ng Pilipinas, ay click arrival entering the Philippines. Okay? So, click continue. Ayan po, new travel declaration.
So kailangan po natin i-fill up dito mga kabayan yung ating details. So travel details, Philippine arrival via air. So purpose of travel, click po natin. Kung tayo po ay magbabakasyon, ayan po. Work, employment, visit friends, transit, returning resident, religion, holiday, health, government, education, nandiyan po mga kabayan, or OFW. Piliin ko po yung OFW. So traveler type, aircraft, passenger. Tayo po ay mga pasahero mga kabayan. So flight information, name of ating pangalan po ng ating airline. Kung tayo po ay Philippine Airlines, hanapin po natin. Kung tayo po ay Cebu Pacific, Etihad, Emirates, Gulf Air, andyan po mga bayan. Ako po ay Etihad Airlines. And yung ating flight number, yan po yung aking flight number. And then origin, kung saang bansa po tayo galing mga kabayan, tayo po ay galing sa bansang Saudi Arabia. Again, sa origin po ay yung bansa po kung saan tayo galing. Hanapin ko lang po dito mga bayan yung Saudi Arabia. Kung kayo po ay galing Qatar, Kuwait, Oman, Dubai, Abu Dhabi, yan po mga kabayan. Ayan po, Saudi Arabia. So airport of origin, kung saan po ang inyong airport. Kung kayo po ay nasa Riyadh, lagay ko po dito yung Riyadh Airport. So departure, date of departure, kung kailan po yung ating alis, no? Dito po sa Riyadh. Ang alis ko po ay 28. So ngayon po ay 26 mga bayan, September 26. Ang alis ko po ay September 28. Kung kayo po ay with transit or connecting flights, so click po ninyo yung box mga kabayan. So kung po ay connecting flights, ayan, country of transit, so kung po ay connecting to Abu Dhabi, ayan po, United Arab Emirates. So airport of transit, Etihad. Date of transit, so 28. So destination, andyan po yung destination, Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. And date of arrival is September 29. So destination upon arrival in the Philippines, so residence. So same as permanent country of residence, click ito yung box mga kabayan. And Region 7, Central Visayas, Bohol, Katigbian. Yan po yung aking residence mga kabayan or residence address. So click next. Ayan po, health declaration. So next, have you had any history of exposure to a person who is sick or known to have communicable infectious disease in the past 30 days? So click no. Have you been sick in the past 30 days? So click no, and then click next mga kabayan. So yan po, Philippine Custom Declaration. Yaring important information. Yan po. So click po yes mga kabayan. So ito po ay other travel details, accompanied family members. Kung meron pa kayong pamilya na kasama, so below 18 years old or 18 years old and above. So number of baggage, hand carried. So number of baggage, sagay po natin yung 2 o 3. Sa akin po 2 and hand carry is 1 po. And itong first time visiting in the Philippines ay click no. So click next mga kabayan. So dito po sa 4 customs mga kabayan, general declaration, yung una, click po natin yung Philippine Peso. Tapos malagay pa tayo ng amount. And the next, ayan po, Philippine currency and or any Philippine monetary instrument in excess of 50,000. So click no. So foreign currency, click no. So gambling, click no. So cosmetics, no. So dangerous drugs, so click no.
firearms, click no. Alcohol, click no. So foodstuffs, fruits, vegetables, so click no. So next. So dito po sa 9 mga kabayan, kung meron kayong extra na mobile phones, click no po natin. Next, ornaments, click no. Jewelry, gold, precious, so click no. Kung meron pa kayong gold, click yes. Sa akin po, click no. So dito po sa number 12 mga kabayan, other goods not mentioned above, ay click natin yung yes mga kabayan. And add item. Okay, so click natin dito. So para sa akin po, hindi na po mag-add ng item. So click next na po natin. Ayan. So dito po sa for customs, declaration, attachments, and signature. So kailangan po natin mag-upload ng ating photo. So take a photo or upload a file. And signature. Click next mga kabayan. So next po, new travel declaration. So select the family member you wish to include on this travel declaration. So family member, so wala po akong family member na kasama. So click next na po natin mga kabayan. And then click yes. Ayan po. So new travel declaration summary. Andyan po yung aking personal information. So andyan po mga kabayan. Check lang po natin. Lahat po nating details. Okay. Ayan po, check-in, baggage. So, dalawa po, hand carry isa. Ayan po ating flight number. Ayan po mga kabayan. Ayan po yung ating perma. So, dito po sa declaration attachments mga kabayan, pwede po nating hindi lagyan ng ating picture. So, bali, yung sa akin po ay signature na po yung aking nilagay. Okay, again, hindi ko na po nilagyan ng aking picture. And diretso po ko sa signature. And then click submit mga kabayan. Ayan, tayo po ay successful. So, congratulations. Ayan po yung ating QR code mga kabayan. Ayan po. So, yay! Tayo po ay successful sa pag-register dito po sa bagong update ng e-travel mga kabayan. So, dito po yung ating QR code. So, kita-kits po tayo sa September 28 via Etihad Airways from Riyadh to Manila.